Mga kabayan, kabsat, kasangkayan, patuloy po ang ating paglalakbay sa kahabaan ng MacArthur Highway at pinapanalangin po natin na huwag po sanang masira ang ating motor dahil ang ating pong motor ay isang lumang Honda Wave na may katagalan na po nating ginagamit. Ito po ay subok na. Ito po ay nabili natin noong 2017 sa halagang 17,000 pesos. Ngayon po mga kabayan, ay papasok na po tayo sa lungsod ng Malolos sa probinsya ng Bulacan. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, alam nyo ba kung saan nagsimula ang pangalan ng lungsod ng Malolos? Ito ay nagsimula sa salitang paloslos, na ang ibig sabihin ay pababang agos ng tubig sa ilog papunta sa karagatan. Kung babalikan natin ang pahina ng aklat ng kasaysayan, ay ang lungsod ng Malolos ay may mahalagang papel noong nagsisimula pa lamang ang bagong silang at papausbong pa lamang na Republika ng Pilipinas. Dahil ito ang unang naging kapitolyo noong 1898 hanggang 1899. Time check po mga kabayan. Ngayon po ang oras po natin ay alas 5:30 ng madaling araw. Ngayon po mga kabayan, ay papasok na po tayo sa bayan ng Giginto, Bulacan. Medyo mas maganda po ang daan dito kaysa sa Apalit at Malolos. Simentado po at kokonti po ang lubak-lubak. Kaya nakakapagpatakbo po tayo ng medyo mabilis. Ang bayan ng Giginto, Bulacan ay isang baryo lamang ng Bulacan at ito'y naging isang munisipalidad o bayan noong 1915. Ang pangalan ng bayang ito ay nagsimula sa maling pagkakaintindi ng mga kawal na Kastila. Mula sa salitang hinto o tigil ay sinimulang tawagin ito noong hihinto. Sa paglipas ng panahon, sa pasalin-salin na salita, ito ay naging giginto. Ayon sa alamat ng bayang ito ay may isang ginintoang toro na pinaniniwalaang isang malaking kayamanan na nakabaon dito.
Ang nasa gawing kanan po natin mga kabayan ay ang mga poste na isa sa mga bahagi ng proyekto ng ating gobyerno na North-South Commuter Railways o NSCR na mag-uugnay mula sa Clark and New Clark City to Calamba City na tinatayang aabot sa halagang 15 bilyong dolyar. Ang proyektong ito na may habang 163 kilometro. At kapag natapos ang proyektong ito, ay magiging napakadali at maginhawa ang pagparoot pa rito ng ating mga kababayan. Naaabot lamang ng 1 oras mula sa Maynila hanggang dito sa Clark, vice versa, na inaabot ng 2 oras o 3 oras sa bus. Ito ang benepisyo ng makabagong teknolohiya. Sa bawat benepisyo ay may kakibat na sakripisyo. May mga kabahayan, eskwelahan, gusali na dapat gibain upang maisakatuparan ang proyektong ito. Time check po tayo mga kabayan. Ngayon po ay alas 6:25 ng umaga. Ang temperatura po natin ngayon ay nasa 26 degrees centigrade. Temperaturang tamang-tama lamang. Hindi malamig, hindi mainit. Base sa aking karanasan, ang temperatura dito sa Pilipinas ay mas mainam kaysa malalamig na bansa. Naranasan ko sa Canada ang temperaturang minus 39 degrees centigrade, below zero, at nasiraan kami ng sasakyan sa isang liblib na lugar na hindi gumagana ang heater. Kapag nangyari iyon, ito'y isang malaking trahedya. Kung walang tutulong sa inyo, pwede niyong sapitin ang frostbite. Kaya mahalin natin kung ano meron tayo sa ating sariling bansa. Magandang tingnan ang snow sa TV, picture, pero ito'y mapanganib na maaaring magdulot ng kamatayan o pagkaputol lang inyong mga daliri sa kamay at paa. Umaga na po, sumisikat na po ang haring araw. Kaya po tayo mga kabayan na natutulog pa ay gising, gising, gising. Mga kasangkayan, nandito na po tayo
sa munisipalidad ng Marilao. Time check po tayo. Ngayon po ay alas 6:50 na ng umaga. Ang bayan po ng Marilao ay isang primera klaseng munisipalidad dito sa probinsya ng Bulacan. Ito po mga kabayan ay binubuo ng 16 na barangay. At ang dinarayo dito ng mga turista, mapalokal man o dayuhan, ay ang National Shrine of Divine Mercy, Philippine Arena, at ang St. Michael the Archangel Parish Church, na itinatag 100 taon na ang nakararaan. Ayon sa ating pagsasaliksik sa aklat ng kasaysayan, ang bayan ng Marilao ay isang baryo lamang ng bayan ng Maykawayan noong 1796 at naging ganap na bayan noong 1913 na pinagtibay ng Alkalde Mayor ng Bulacan at ang mga Fransiskanong mga praile. Alam niyo ba mga kakabsat kung saan nagsimula ang pangalan ng bayan ng Marilao? Ito'y nanggaling sa isang dilaw na halaman na mayabong na tumutubo sa lugar na ito. Noong unang panahon, kadalasan noong mga panahong iyon, kapag hindi mo alam ang pangalan ng isang lugar, ang magiging palatandaan mo na lamang sa isang lugar ay kung ano meron doon. Halimbawa, maraming mga bato sa lugar na iyon. Ang magiging bukang bibig mo na lamang ay mabato hanggang maging katawagan na ito at maging pangalan. Halimbawa na lamang, ang pangalan ng Kapitolyo ng Pilipinas ay nagsimula rin sa isang halaman na kung tawagin ay Maynilad, at dito nagmula ang pangalan ng Maynila. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, sa kasamaang palad po ay naplat po ang ating gulong. Maghahanap po tayo ng vulcanizing upang pabulkanize po natin ang ating gulong, upang makapagpatuloy po tayo ng matiwatsay sa ating paglalakbay tungo sa Bungahang, Cuenca, Batangas. Ang paglalakbay ay katulad ng buhay natin na puno ng problema at pagsubok, na kailangan ng katatagan at diskarte upang malampasan ito. Huwag maging masyadong emosyonal, maging kalmado lamang, pero nag-iisip ng solusyon. Ito po, may vulcanizing shop na. Pa-vulcanize na po natin ang ating motor. Yan po mga kabayan, sinisimulan na pong gawin ng vulcanizing man ang ating plat na motorsiklo. Magpasalamat po tayo sa Diyos at nakakita po agad tayo ng vulcanizing shop dito po sa bayan ng Marilao. Yan po mga kabayan, natapos na po ang ating pagpapavulcanize. Ngayon po ay tutulak na po muli tayo sa ating destination. Tayo na po mga kabayan.